pakikiramay sa inyo sa pamilya ni Fe Esperanza ng ating ibang kapatid. Dito sa unang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, pinapaunawa sa atin ni San Pablo ang pagkakaiba ng ating ugnayan kay Adan at ugnayan kay Kristo. Sino ba si Adan? Si Adan ito yung una nating magulang na dahil sa kanyang pagsupay sa kalooban ng Diyos, nadamay tayong lahat sa kasalanan. Kaya meron tayong tinatawag na binanang kasalanan o original sin dahil sa kanilang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya bilang bunga ang kanilang ginawang kasalanan at nadamay tayo, pumasok ang kamatayan sa atin. Pero dahil ang Diyos ay nagmamahal sa atin, siya rin ang gumawa ng paraan para maiahon at mailigtas tayo sa kamatayan. Kaya bumaba ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang sagipin tayo sa pagkalipin sa kasalanan at kamatayan. Kaya dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, dahil sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay, ang ugnayan natin kay Adan ay naputol at naiugnay tayo kay Kristo. So kung sabi ni San Pablo, kung ang ugnayan natin kay Adan dahil sa kamatayan, ang ugnayan natin kay Kristo ay muling pagkabuhay. So binigyan tayo ng muling pagkabuhay. So ang ating ibang kapatid na si Fe Esperanza, so alam naman natin may iniinda siya noon na sakit. So bago nga siya mga isang buwan pa yata yun, so pinuntahan ko sa bahay nila para ibigay ang pagpapahid ng langis, ng sakramento. So, napapansin na natin na talagang may masakit ang kanyang nararamdaman. Pero nakikita lang natin na parang hindi siya nagpapahalata. Nakikipagkwentuhan parang normal. So, pero siguro may iniinda siya na sakit. Maraming paraan na tayo'y nakakaugnay kay Kristo. Maaaring sa paghihirap natin, maaaring sa paghihirap ni Fe Esperanza, naka-connect o naka-ugnay siya kay Kristo. Dahil ang ating Panginoong Kristo ay dumaan din sa paghihirap. Nagpakasakit din siya, lalong-lalo na nagtinanggap niya ang pagpapakasakit sa krus na ating pinagnilayan ng nakaraang mga mahal na araw. Sumara nating tingnan na si Fe Esperanza talagang nanatili sa kanyang pag-ugnay kay Kristo sa pagpapakasakit. Kaya ito rin ang ating mga panalangin ngayon. Nawa doon sa pag-ugnay ni Fe Esperanza sa kanyang paghihirap nang siya'y nagkaroon ng sakit, ay maugnay hindi lamang sa kanyang paghihirap, kundi kung paano si Jesus muling nabuhay, ganoon din ang ating papanalangin para sa kanya. Pero mas sa atin ng mga naiwan, maganda ring turo at aral pag merong namamatay sa atin na kaibigan, kakilala, kaya kamag-anak, para mas lalong lumalim din ang ating pag-unawa sa buhay at lalong-lalo na sa ating pag-unawa sa pananampalataya natin kay Kristo. Dito sa Ebanghelyo, ang palatandaan na si Jesus ay muling nabuhay nang nadatnan ng mga babae na magdadala sana ng pabango para ipabango sa bangkay, ay nadatnan nila na naigulong na ang nakatakip na bato sa pintuan ng libingan. So, wala nang takip ang libingan. So, anong ibig sabihin nito? Katulad ng walang takip na libingan, ang ating puso dapat lagi ring bukas. So, ito ang isa sa magandang palatandaan para sigurado ka na si Kristo na buhay sa sarili, sa ating pagkatao, laging walang takip ang ating puso. Pag natatakpan ng ating puso, walang nakakapasok. Pag maraming laman ang ating puso,
So hindi nagiging bukas ang ating puso. Ano pang kadalasan na laman ng puso natin? Minsan mga hinanakit, minsan mga ang pride, minsan pagkaingit, minsan yung hindi pagpapatawad. So ito yung mga nagsasara sa puso natin para maging bukas para kay Kristo. Alalahanin natin, sinabi rin ni San Pablo sa isa sa kanyang mga sulat, ng ating katawan ay templo ng Banal na Espiritu. At ang luklukan ng Banal na Espiritu sa ating pagkatao ay ang puso. Kaya dapat laging walang laman. Pag walang laman, laging nakareserve kay Kristo. At si Kristo muling nabuhay alang-alang sa atin. So pag si Kristo ang nakaluklok sa ating puso, nakikita rin sa ating pagkatao si Kristo. Ang pagiging bukas natin sa ating kapwa. Pagiging bukas palad natin. So ito siguro ang maganda rin nating tingnan at matututunan habang nagninilay tayo ngayon. So kung si Kuya Esperanza, maaaring nakita natin ang ugnayan niya kay Kristo sa kanyang paghirap nang siya'y nabubuhay pa, at maaari rin sa kanyang pananampalataya kay Kristo na muling nabuhay, tayo rin ngayon na nagninilay sa kaputihan ng Diyos para sa Kanya, mabuksan din ang bawat puso at isipan natin para ma-reserve natin na luklukan para kay Kristo na muling nabuhay. Sa ganung paraan, si Kristo ay laging makikita at laging madama ng ating kapwa na buhay siya sa bawat isa sa atin. At gayon din, ang mga panalangin natin para kay Kuya Esperanza sa kanyang muling pagkabuhay, nawa makiisa rin siya sa muling pagkabuhay doon sa kaharian na tunay natin at tirahan. Tumayo na po tayo. Panalangin tayo mga kapatid ng may pananalig sa Panginoon nating muling nabuhay mula sa kamatayan upang kamtin din ng mga namatay sa piling niya ang buhay na walang hanggan. Ating itugon, Panginoon ang buhay, dinggin mo kami. Panginoon ang buhay, dinggin mo kami. Upang ang sambayan ng Kristiyano ay manatiling may matibay na pananalig sa Diyos na muling nabuhay, lalo na sa panahon ng pagsubok at kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang buhay, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng humimlay na may pag-asang sa muling pagkabuhay ay masilayan ng luningning ng poong may kapal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang buhay, dinggin mo kami. Upang ang mahal nating yumao na si Kuya Esperanza na tumanggap ng binhi ng pagkabuhay noong siya ay dinyagan, ay pagkalooban ng palagiang pakikipamuhay sa piling ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang buhay, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagkakatipon dito, balang araw ay makasama ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang buhay, dinggin mo kami. Panginoong Jesucristo, nilubig mo ang kamatayan sa pamamagitan ng iyong muling pagkabuhay. Hanguin mo kami sa pagkakasadlak sa dusa at kasalanan tungo sa buhay na puspos ng biyaya at ligaya. Hinihiling namin ito sa iyong pamamagitan kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mapupupo na tayo. Napuri-puri ka sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkain magbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas, bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kasi tayo po. Manalangin tayo mga kapatid upang paghahain natin
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon ang pagkahalin sa iyong mga kamay, sa pagkakas at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay iyong kalugdan upang si Pe Esperanza ay may akyat sa kaluwalhatian sa piling ng iyong anak na kaugnay namin ngayon dahil sa kanyang pakikisamang matapat. Sa paghahain ngayon ay pinagdiriwang sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan, at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa pagkamatay, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng makaupo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa paitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pagmagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jesse naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Pe Esperanza na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng kanyang puso, si San Jose. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin, mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Maraming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa puso, at bigyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Amen. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu, Espiritu, Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kasi ang baba ng papel, nag-uunahan sila, hindi naman sila tinawag, hindi naman sila inupunta. Sana inupunta natin. Sino may sabi sa'yo, halika? Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Pag-ibig ba kapighatian? Pag-uusig o gutom o tapat, at kahit na ang kamatayan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino
sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang yumaong si Pe Esperanza, naway makarating sa iyong tahanang mapayapa at maningning. Pakundangan sa pinagdiriwang naming pagkabuhay na Jesucristo, na naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan si Pe Esperanza, pagkukulan natin siya ng huling pamaalam. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Tanggapin natin ang maluwag sa kalooban ng Kanyang pagpanaw at umasa tayong magkikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Ang ating itutugon, ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halik kayo at samahan. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan, kailan may pagkamitin ng may kapal. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihabilin namin sa iyo si Pe Esperanza na pumanaw sa buhay nito. Huwag mo siyang pabayaan at pamalagin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalam sa iyong kapatid na pumanaw mapasapiling katawan ng buong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pananamisa. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Kala ko yung kakain na ano, parang bilog. Alam mo magpapayuhan. Dito ba matutulog?
Hindi na pala yan. Nakamotor na. Si Susan ando sa labas. Kasama mo. Ano eh? Nagising ako eh. Ika na ako. Hindi, ibig sabihin niyo, alam ko nila kayo.
Ano tumangin mo? Andun po kay Chris. Bigat nga kasi. Sabi ka na dito, magkagulo. Nakdun kayo kaya timaw ka doon. Danan. Sa akin. Sunod na. Anak mo Lola. Mama ko. Kipiwan sana. Chris po. Ay, hindi. Bababa naman. Ano na po? Wait lang po, wait lang. Hindi naman. Kaya Lola.
Kuya Che, alam na daw kanya. Hindi ba ano yun? Masakit ang ulo. Pamahay lang siya. Ano na? Ulo. Doon ganit. Kiyangat lang. Di pa tapos, di pa tapos. Kalitingin.